Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, isang pinagpalang araw sa inyo, Popoy at Bea, at syempre hello na rin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Dear MOR. My name is Beth, and I'm currently living here in Manila pero tubong South Cotabato talaga ako. Popoy at Bea, noon pa man ay fan na ako ng Dear MOR. Dati-rati halos araw-araw akong nakakapakinig ng Dear MOR sa probinsya. Simula kasi nung lumipat ako sa Manila, puro replay na lang ang napapakinggan ko. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina, dito ako sa Manila ngayon nagtatrabaho. At ever since lumipat ako, puro apartment at office lang ang routine ko. Nagbago lang naman ang routine kong ito simula nung pumasok ang isang tao sa buhay ko. Yon ay si Kent. Popoy at Bea, nagkakilala kami ni Kent noong high school pa lamang kami. Kahit na nga magka-batch kami, hindi kami naging super close kasi magkaiba yung section namin. Naging close lang kami ni Kent nung mapasama kaming dalawa sa isang text. Sa mga hindi nakakaalam, ang text clan ay parang isang group chat ngayon. Wala pa kasing social media noon kaya puro text message lang ginagawa namin. Naalala ko pa yung mga panahon na naubusan ako ng load dahil sa text clan ko noon. Popoy at Bea, nung una hindi ko napapansin na nasa iisang clan lang pala kami ni Kent. Hindi kasi siya pala message noon. Pero simula nung naging active siya sa clan, nalaman ko na nga na nandun siya. Popoy at Bea, medyo may kayabangan si Kent sa mga group message na sinisend niya sa mga members ng clan namin. Dahil nga sa mga message niya, talagang napamessage na ako sa kanya para magreklamo. Sadly, hindi naman niya pinatulan yung mga text ko sa kanya. Talagang hindi siya nagre-reply sa mga messages ko. Kaya tuloy pa rin ang pagme-message niya sa clan namin. Apparently, meron pala siyang pinupormahan noon sa clan namin. At yung mga mayayabang niyang mga messages ay para doon sa clan member na pinupormahan niya. Madalang akong umattend sa mga grand eyeballs namin. Pero dahil nga gusto kong batukan tong si Kent, pumunta ako sa isa. Popoy at Bea, pagdating ko nga sa eyeball, agad kong nakita si Kent. Nung una, hindi pa ako masyadong sure kung natatandaan pa niya ako. Pero eventually, na-realize ko, puro titig ang ginagawa sa akin nitong si Kent. Medyo nahiya ako actually kasi obvious na natatandaan niya ako at alam kong nabasa niya ang mga messages ko sa kanya. Nakakatawa lang kasi pumunta ako ng EB para kumprontahin siya pero biglang ako na yung umiiwas sa mga titig niya. Nung natapos nga ang eyeball namin, agad akong nilapitan ni Kent. Dapat talaga uwi na ako pero tumagal ang pag-uusap namin outside of the clan. Popoy at Bea, masasabi ko talaga na isa yon sa mga pinakamasayang memory na pinanghahawakan ko ngayon. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 32 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan na nga ang unang bahagi pa lamang ng kwento nitong si Beth at si Kent. Di ba? Na natawa naman ako dito sa seryo ha. Sabi niya, Ken at Beth, Kenabeth. Kenabeth daw. Tapos ito naman si Gil. Pinapak pero hindi Beth. Ako mga to. Ayan, pero nakakatuwang isipin, no, Bea? Alam mo bang dati yung sa 101.9 natin, meron tayong meron tayong grand eyeball
Di ba? Yeah. Meron tayong mga pa-summer outing. Ayan, yan yung EB natin. O yung idol natin, nakakatuwa. We're in, hindi lang naman puro chika, hindi lang naman puro kwentuhan. May kainan, may games, meron mga pa-concert. Di ba? At alam yan ng mga nandito pa rin ngayon. O yung iba, maraming salamat po sa inyo. Alam mo po, meron nag-comment dito, si Grace Rivera, kinoment niya yung format. Yung format. Yung format kapag ka mag-group message ka. Ayan, care to text. Ayan. Tapos, yung pangalan mo na yung may ganon, pangalan mo, tapos sa baba nun, saka yung group message mo. And, alam mo, ano tawag dito? Etong si Beth at saka si Kent, ito yung ganitong sitwasyon. Classic situation actually. Na mag-uumpisa kang i-hate muna ang isang tao. Like, banas na banas ka, asar na asar ka, like gusto mong turuan ng leksyon, at ayan nga, di ba, napapunta pa si Beth sa eyeball para lang, alam mo yon, i-confront si Kent na hindi siya pinapansin ha. Kaya siguro inis na inis si Beth. Kasi ang dami ng message kay Kent, pero ni isa, walang pinansin si Kent. Kaya siguro si Beth, parang, apakayabang naman ito. Maturuan nga ng leksyon, pero tingnan mo naman. Baka naman kasi mga message, Bea. Di ba SMS ang message yun? Yung mga cellphone na ayun hindi pa naman mga Android, hindi pa naman mga iPhone noon Di ba? Baka naman yung mga sinesend mo, Beth, ay yung MMS. Yung multimedia message. Oo. Na hindi naman lahat ng cellphone ay nakakatanggap nun, basta nakaka-receive. Ganyan. At medyo mas mahal yun, di ba, Bea? Mas mahal nun. Yeah, it's like, I remember parang 15 pesos ata ang kaltas or 10 pesos ang kaltas sa load mo. Pag nag-send ka ng my photo or pag nag-send ka ng parang may sticker or something like that, meron na bang mga emoticons nun? Basta parang, meron na mga emoticons. Pag may sinama ka ng nakakatuwa, at nakakatuwa pa minsan, di ba, magsesend ka ng mga multimedia, mga ganyan messages. Hindi pa kasya doon sa sa phone. Hindi pa touchscreen yung phone Sa screen, pagka naka-receive ka, parang, ito yung dinownload. Ay, ganun. Parang hindi mo naman magawang wallpaper, hindi mo rin mapapakinabangan sa liit ng screen. Yeah. Di ba? Naalala ko yan, Bea. Pumatol din ako ng konti sa mga ganyan. Sabi ko, sayang yung Diyan ako hinayang sa piso. Kasi wala pa naman din mga only subscriptions, di ba? Noong mga panahon ng mga yun, oo. At saka, Poy, kapag ingat din sa haba ng message mo, kasi matik yan, pag lumagpas yan dun sa certain number of letters, magiging MMS na yan, di ba? MMS na, 500 characters yata. Parang gano'n, oo. So, kailangan, bantayan mo. Kasi pag yan naging MMS, wala na. Yung sesendan mo, baka hindi na matanggap yun. Eto alam mo itong sinend ni Jace Dorosan dito sa YouTube. Yan yung mga ganyang yung mga letters, gagawin mo ng mga magiging figure siya. Ayan, umiiyak, merong heart. Ayan, tapos meron. Yes, so mag-drawing ka ganyan. Pa-cute-an noon. Oo, pa-cute noon. Pa-cute, so true. Tapos, eto ka na nga, Poy. Etong si Beth, di ba, asar na asar siya ganyan. Tapos, alam mo yung, madaming beses nangyayaring ganyan. Asar na asar sa'yo yung una, yung tao. Pero pag nakita na kayo ng person, at alam mo yun, pag nagkausap na kayo, at pag nagkakilala na talaga kayo, biglang magbabago na yung tingin mo dun sa tao. Biglang mo ma-realize, may reason naman pala kung bakit siya ganun. O kaya, hindi naman pala siya ganun. First impression lang pala yung nakita ko. Mabuting tao naman pala siya. Yung mga ganyan-ganyan mga chika, Ang dami ng ganyan na nag-umpisa dahil they hate each other. Tapos hanggang sa nung nagkakilanlan na, magkakagustuhan pala. Diba? Tingnan mo nga nangyari kay ate mong Beth. Kala ko Gina G, manunugod. Tapos tinitigan lang siya take note. Tinitigan lang siya ni Kent. At ewan ko, lumuwag bigla yung garter ng panty ni ate. Hindi na nakapag-concentrate. Nakalimutan na yung galit niya.
Diba? Ano ba ako? Ba't ba ako nandito? Galit na galit ba ako? Gigil na gigil sa'yo. Nalito. Diba? Pero ano nga kaya? Meron kasi mga ganyan, ano? Dati naman kasi hindi mo naman marinig yung mga group chat na ganyan. Parang ang yabang ng dating pagka binabasa mo. Pero that's just how they, they construct yung statement nila. Well, anyway, ganyan din naman kahit sa tao-tao. Oo, sasabihin, parang ito si Popoy, may dating to na mayabang. Ayan, pero ay nako, I challenge you, get to know me, no? Wag lang rin masyado malakas ang dating mo dahil medyo, rin ako, bigla, Ay, oo. ba, Ako na nagsasabi. mayabang ka, ha? Teka, sorry. Nako. Mas mayabang ako. Pero pagka mabait ang lapit ninyo, mas mabait naman din ako. Alam mo yun, parang ganun na ako. Hindi na ako nakikipagplastikan ngayon, Bea. Ay, oo naman. I know. At saka, oo, tama yun, no? Yung mga nayayabangan kay Popoy, try niyong kilalanin si Popoy and you will prove yourself right. Tignan mo itong babae ko. Hinintay ko yung sasabihin. Oy, pero hindi. Oy, eto, legit totoo yun, mga kamerkada, no? O sa unang tingin talaga, mukha talagang suplado yung si Popoy. Pero sobrang bait niyan dun sa mga kaibigan niya talaga, kilala niya, naka-close na niya. Pero pag ikaw talaga, mayabang ka, maangas ka, at alam mo yun, may ere ka, hindi papatalo yun si Popoy. Hindi papayag yan na merong mas mayabang sa kanya, na merong mas maere sa kanya. Dapat siya lang. Okay. Alam nyo, ito hindi naman kahit na artista ka, medyo may konting kasikatan ka. 'Di ba? Tapos umattitude ka ng hindi sapat sa sa backstage. Ay, alam ni Bea 'yan. Oo. Tapos nalampasan mo kami sa stage. Oo, para hindi mo kailangan ng host. Ay, ayoko na. Ayaw mo kami, ayaw ko rin sa'yo. Ganun ako, si Bea, mabait pa yan. At saka po yung pupunta sa booth, yung parang pagpasok, parang kala mo, tahanan niya, walang nakikitang tao, walang hi, hello, ganyan-ganyan. At alam mo yung mas alam nung celebrity na yun na mas nakakatanda sa kanya, yung mga nandun sa booth, walang pasok lang, no, upo. Tapos, may mga ganun. May ganun, mga kabarkada. Oo. Ay, lalo kung ayaw niyang ang bilis, ay nako, reviewin niyo na lang kung ma-review pa. Kung ano yung mga ambibilis na na interview ko. Oo, yung who, what, when, where. Thank you, ganun na agad. Yun mga may attitude. Yun po, No, kasi meron talagang kahit na matatagal na sila sa industriya, yung mga ganyan, mga sikat na rin talaga, pero ang baba ng loob. Diba? Humble. Diba? Oh, yes. Pero merong sino pa yung matatagal na? Yun talaga yung like sobrang humble in everything. Tapos sino yung mga bago-bago pa? Yun yung parang kala mo puyat na puyat at ayaw niyang nandun siya. Alam mo, ipaparamdam niyang, what am I doing here? Why am I here? Kaya kung natatandaan nyo yung mga interviews dati ni Popoy, pag mabilis yan, sang tanong sang sagot, Pero pag masarap ang kwentuhan, hindi ko tinatanong lahat. Pag masarap ang kwentuhan, yung tipong ang daming mga follow-up questions ni Popoy, yan yung mga talagang celebrity na ang tawag dito, marespeto, mababait. Maganda ang conversation. Kahit sino naman, hindi lang naman kay Popoy, hindi lang rin naman kay Bea, diba? Pero let's not waste each other's time. If you don't want to be here, diba? Then don't come here. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Kung para mabigat sa loob mo na nandito ka, sana hindi ka na lang pumunta. Mamadaliin mo, masisingit ka, magpa-promote ka sa programa namin. Huwag ka nang pumunta. It's okay. You need us more than we need you. Yan, may mga ganun. Pero meron talaga yung iba, kala mo, sandali, kinakabahan ako kasi big star talaga to. Legit big star. Pero alam nyo, parang napaka-humble, niyakap-yakap ako. And one notable, si Martin Rivera, si Mr. Martin Rivera, the concert king, napaka-loko. Diba, napaka-loko talaga, off the air, and then nagkasalubong kami sa lobby, ang ingay, ako pa yung, hello, Popoy! Sino ako, hindi ako worthy na, diba? Martin Rivera, Gary. Sir Gary Valenciano. Ang sarap kausap. Si Sir Ogie.
Pogi pogi, Yun, ang sarap din kausap. Ang correct. dami actually mga batikan na talaga. They ano na, Yeah. anong tawag dito, Yung akala they mo know mga they're popular mag-attitude pero pero wala talaga. Humble, very 'wag na humble. lang oo, yung mga iba 'wag na Oo. lang tayong mag-talk dun sa Yeah. Wala iba. lang, napagkwentuhan lang naman natin. Oo, Dahil nga merong dating itong si Kent na parang hindi feel ni Beth, pero she was proven wrong. 'Di ba na parang, ay, okay, ito pala siya. O ngayon, nag-usap sila ng bahagya, eh, no? Ayan. mm. Dati na Kaya sila lang magkakilala, hindi lang sila close noon. Pero eto, nabigyan ng pagkakataon na parang mali yung pagkakakilala ko sa kanya dati nang dahil sa clan na 'to. dahil sa clan-clan na 'yan, first impression didn't last, parang gano'n, Mm. 'di ba? Kaya mga kapamilya, ituloy na natin ang second part ng ating kwento habang ako ay maglilipat muna ng sasakyan dahil medyo may bahala na bagya. Oh, sige go. Ah, 1:44 na. Samahan niyo po kami at i-share pa ng i-share ang ating kwento. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, Gorgeous P. Bea Bells. Popoy at Bea, literal lang na buwan lang ang lumipas nung nagkausap kami ni Ken sa EB naging sobrang malapit kami sa isa't isa. Ibang-iba kasi si Ken kapag personal na kayo nakapag-usap. Presko man siya mag-message sa clan, malambing naman siya kapag normal mo siyang kausap. Popoy at Bea, pagkalipas pa nga ng ilang buwan ay officially naging kami na ni Kent. Kahit na hindi kami magka-section, lagi niya akong iniintay sa labas ng room ko kapag oras na ng recess at kapag uwian na. Kapag may time kami in between classes, lagi kaming magkasamang dalawa. Minsan gumagawa kami ng assignment, pero madalas nagkukwentuhan lang kaming dalawa. Aminin ko na inisip ko na noon na kami na talaga ni Ken hanggang dulo. Pero nagkamali ako. Popoy at Bea, mabilis ang mga pangyayari. Isang araw, bigla na lang tumigil si Kent sa pagme-message sa akin. Panay ang pag-text ko sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Akala ko talaga noon, wala lang siyang load. Nangyari ang lahat ng isang weekend kaya hindi ko masyadong inisipan ng iba ang hindi pagme-message ni Kent. Pagbalik ko sa eskwelahan, nalaman ko sa advisor na umalis na daw ng South Cotabato si Kent, kasama ang pamilya niya. Kailangan daw nilang lumipad patungong Metro Manila para doon na manirahan. Popoy at Bea, sobrang na-heartbroken ako noon. Hindi ko man lang nagawang magpaalam sa kanya. Simula nga noon ay hindi na ako nagkaroon ng karelasyon. Pakiramdam ko kasi na trauma na ako sa nangyari. Ayoko nang masaktan pa muli. Lumipas ang maraming taon at halos nalimot ko na si Kent. Simula kasi nung umalis siya sa South Cotabato, umalis na rin siya sa buhay ko. Hindi na rin siya active sa clan namin, kaya totally nawalan na ako ng connection sa kanya. Popoy at Bea, buong akala ko, doon na nagtatapos ang kwentong pag-ibig namin ni Kent. Buong-buong paniniwala ko noon na hanggang doon na lang kaming dalawa. Hindi ko naman inasahan na tadhana pala mismo ang maglalapit sa aming dalawa. Popoy at Bea, kainitan ng Facebook noon at kagagawa ko pa lang ng account. Nagulat ako nang biglang inada ko ni Kent as a friend. Nung una, hindi ko muna pinansin, pero eventually, inaccept ko na rin at doon nga kami nagsimula muli ni Kent. Pareho na kaming may edad pero parang high school pa rin kami kung mag-usap. Sobra-sobra ang paghingi niya ng tawad sa akin dahil sa nangyari noon. Bilang high school pa lang siya noon, wala raw siyang naging laban sa desisyon ng parents niya. Popoy at Bea, eventually, nakahanap na ako ng trabaho sa Manila at paglapag ng eroplano ko sa airport, si Kent agad ang bumungad sa akin. Kilig na kilig talaga ako noon kasi akalain mo may pabulaklak pang nalalaman itong si Ken?
After nga namin magkitang dalawa, bumalik kami sa ligawan phase. Dumalas ang paglabas-labas namin, nag-travel din kami together at kung ano-ano pa. Talagang naghabol kami sa oras na nasayang nung nagkahiwalay kami. Popoy at Bea, sabi nga nila absence makes the heart grow fonder. Ganito talaga ang nangyari sa amin ni Ken. Mas lalo naming hinagad ang isa't isa nung nagkita na kami muli. Mas lumakas ang feelings namin for each other. At Popoy at Bea, I'm happy to report na kami na ulit ni Kent and we are very much still madly in love with one another. Ganun talaga siguro kapag tinadhana kayo para sa isa't isa. Kapag kayo talaga sa dulo, kayo talaga. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Sana ay marami na inspire sa kwento namin ni Kent. Magsilbi sana kaming aral ng dalawa na huwag sukuan ng pag-ibig. Malay nyo, kapag nilaban nyo, maging kayo rin balang araw. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento namin ni Kent. Hindi nyo lang alam kung gaano kami kasaya na napili nyong i-feature itong kwento namin. Again, maraming salamat sa iyo, Popoy at Bea, at sa buong staff ng Dear MOR. Pagpalain sana kayo ng may kapal. Lubos na gumagalang, Beth. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. It's 1:55, mga kabarkada. Diyan nga nagtatapos ang kwento ni Beth with a hashtag Dear MOR Clan. At relatively speaking, happy ending naman siya, di ba? Oo, nagkatuluyan naman sila ni Kent. Naging sila naman ulit ni Kent after nilang magkahiwalay for so many years. And alam mo, nakakatawa, no, mga kamorkada. And I feel like maraming makaka-relate sa mga ganyang yung mga high school love stories, yung mga puppy love na mga ganyan, mga childhood sweethearts na mga ganyan. Like, marami tayong mga nagagawa or marami tayong mga tao. Parang ayoko aminin no? May ginawa ako. Marami tayong ginagawa nung high school tayo na parang feeling natin we're so mature na this is like, oh my God, this is it, this is life, this is the person I'm going to be with. Yung mga ganyan-ganyan. Gaya ito ni Beth, di ba? No, high school pa lang, talaga ba? Yan yung mapapangasawa mo. Kayo na forever. Alam nyo, kung meron mga high school students dito na nanonood, ay dahil makinig kayo sa ate Bea nyo. Yung mga nararanasan nyo dyan sa high school life ninyo, yes, it's fun, it's nakakakilig, it's nakaka-excite, ganyan-ganyan. Pero hindi pa yun. Like, wala pa yan sa, alam mo yun, sa legit makatotohanan. At anong tawag dito? Yung true and real love. I mean, yes, meron mga magkakarelasyon ng high school na nagtuloy-tuloy. Alam mo yun, very long-term relationship hanggang sila din ang nag-end up together and we're happy for that. Pero yung mga nagbe-break ng high school, tapos like, isipin nila, oh my God, this is the end of the world, hindi na ako magmamahal ng iba. Like, wala na ako magiging jowa forever. Siya lang talaga ang tanging mahal ko. Ay, day, magtigil ka. Tampaling kita. Hindi pa yan. Akala mo that's true and real love, pero hindi pa yan yon. Okay? Kaya, ang tawag dito, kaya etong nangyari kay Beth, eto talaga is, hindi naman rare. It happens, pero hindi madalas. Na nag-break ng high school, okay? Nag-break ng high school, and then na-rekindle yung romance nung medyo mas mature na sila, at dun talaga nag-work na yung relationship. Kasi nga, mas mature na, mas matanda na, di ba? Mas naiintindihan na yung mga bagay-bagay, mas alam na ako na yung mga gagawin. Kasi tingnan mo nung high school, etong si Kent, hindi nagpaalam, lumayas na lang kasi like hindi siguro alam how am I going to say goodbye, how am I going to stop whatever we have, or is it worth it pa ba na mag-goodbye, or pwedeng lumayas na lang ako, or pwede rin si Kent nung time na yon, eme lang,
'Di ba? Wala namang pake kung kailangan pa mag-goodbye o hindi, tapos layas na lang. Kasi nga bata pa. Okay, bata pa talaga yung high school. Kaya we're happy for Beth na kahit papaano na-rekindle yung romance nila ni Ken, but I feel like hindi na sila to nung high school. I feel like this is a brand new Beth, a brand new Kent, and this is a brand new love story. Kasi ano na sila, ang tawag dito, mas mature na, mas alam nila kung ano yung gagawin nila. And I'm sure ang dami na nagbago sa mga personalidad nila. Na alam mo yon, nakilala na lang din nila ulit ang isa't isa nung na-rekindle na yung kanilang communication. So we're happy for you, Beth and Kent. And anong tawag dito? Para naman dun sa mga iniwan ng walang dahilan nung high school or something like that, isipin nyo na lang, it's not you. Legit, it's not you. It's probably because of the age. It's the immaturity. It's the, ang tawag dito, incapable of handling the situation, handling and understanding the emotion. Ayun, may mga ganun-ganon. Kaya natatawa ako, honestly, hindi naman sa pag-ano. Pag nakakita ako ng mga high school students na naging magjojowa, tapos magbe-break, iiyakan, maglulupasay, yung mga ganyan-ganyan, o kaya, alam mo yun, yung parang dadalhin yung heartbreak na yun nung high school, dadalhin hanggang sa pagtanda na, you know what? Ang layo pa ng lalakbayin ninyo. It's not the end of the world. And you're probably like that kasi bata ka pa, immature ka pa, emotional ka pa. Pero I highly doubt na yan yung parang, alam mo yung pang-matagalang sakit na, pang-matagalang pag-ibig na talaga. Nagigets niyo ba, mga kamarkada? Meron at merong hangganan yan. Lalo na kapag kabata pa, pag high school pa. Kung sakali man na magtuloy yung relationship nyo na nung matatanda na kayo, hindi na kayo yung high school na yon. Brand new person na yan. Iba na yung ang tawag dito, pag-uugali nyo, ang dami nyo na siguro mga naranasan. So that's a brand new love story. Pero again, we're happy for Beth and for Kent and sa lahat ng mga love story na nabuo sa matatawag naman natin ano yan, di ba? Sort of kind of social media. Di ba? Yung mga text-text sa mga ganyan. It's a form of media pa rin naman. It's a form of communication, gaya ng mga social media accounts ngayon. So kudos, we're happy for you dun sa mga nag-umpisa sa social media na, alam mo yun, umusbong into a full-grown love story. Pero eto paalala lang, maswerte si Beth somehow kahit pa paano dahil happy ending yung love story niya. Pero para sa inyo, lalo na sa mga bata-bata dyan na ang tawag dito, parang may namumuong love story or something like that via social media or yung mga clan na mga ganyan, kung uso pa rin ngayon, or yung mga GC na mga ganyan, you be careful ha. You still have to be very careful kahit pa sabihin natin, kilala mo na yan, matagal na, kapitbahay nyo dati, kababata mo, ganyan-ganyan, or kaibigan ng kamag-anak mo, kaibigan ng kaibigan mo, you still have to be very careful in giving out your information, at lalo na nga in giving out your emotion. Okay? Kung via social media lang yan, clan, text, anong tawag dito, chat, wag mo na masyadong buhos. Oo, magtira sa sarili ng emosyon at ng privacy. Kasi kailangan makilala mo yung tao. Kailangan makita mo in person, 'di ba? Kailangan maranasan mo or makasama mo siya. Kailangan makita mo siya kung paano siya pag nasi-stress. Kailangan makita mo lahat bago mo talaga totally i-dedicate yung buong buhay mo or pagmamahal mo dun sa tao na yon. Okay? So, lalo na dun sa mga LDR dyan, 'di ba? Kung kayo, nag-umpisa kayo as LDR at nag-work naman, happy for you. Pero, kailangan nyo pa rin isipin na hindi kayo pwedeng forever LDR. Kailangan may time talaga na maging magkasama kayo. So, dapat parehas kayo ng goal. Ang goal nyo is maging magkasama kayo one day, isang araw, hindi man agad-agad, but one day, isang araw, maging magkasama kayo physically. Para, alam niyo yun, malaman nyo talaga
kung paano itong taong 'to sa loob ng iisang bahay, paano 'to kapag may kasama sa bahay, may katabi na matulog, may kahati na sa mga decision making, may kahati na sa pera. Alam mo 'yon, ang daming anong tawag dito, ang daming kailangan yung malaman or makilala sa isang, tao, lalo na kapagka naumpisahan yung makilala, like online lang or social media. That's the truth, mga kamarkada. That's the truth talaga. If you want to have a secure relationship, if you want to have a strong relationship, you have to know that person very, very, very well. And aminin man natin o hindi, may limit lang ang malalaman mo if, sa social media or sa chat lang kayo, nagkakausap, nagkakasama. Kasi kapag sa chat, social media, or something like that, may time pa para mag-isip ng isasagot sa'yo alam mo yon. So maganda na meron kayong conversation na, anong tawag dito? Impromptu, 'di ba? Alam mo yung parang natural na flow ng conversation. So, 'yon. Kasi 'di ba, nag-umpisa si Beth tsaka si Ken sa mga text clan ng mga ganyan. Pero ano na rin yan mako-consider na rin yan sa panahon natin ngayon as yung social media, 'di ba? Yung sa mga group chats, mga chat, mga video call and whatnot, 'di ba? Anyway, basa tayo sa comment section. Ay, hindi na pala makakabalik si si Popoy. Sorry guys. Kasi malakas ang Julanis Morissette banda dun sa kanila. So, sa Mateo Marikina. So, sobrang lakas, parang nagkakaroon ng konting baha-baha. So, kailangan maglipat ng sasakyan, kailangan i-check si Popoy dun sa kabilang Valority. So, emergency naman. So, bawi-bawi din bukas, Poy. Okay? Sana mag-iingat ka, Poy. Anyway, okay. Basa tayo ng mga comments niyo. Sabi ni Fiona Botabara, childhood ko na dahilan bakit 27 years old ako, NBSB ako. Iintayin daw pagbalik ko. Pagbalik ko may jowa na. Tapos, nung nalaman na okay na ako, gusto bumalik sa akin. Naku po, wag na. Saklap lang kasi magkapit bahay kami at halos araw-araw nagkakasalubong. Bakit siya ang dahilan na NBSB ka? Ganun ba ka yummy? Ganun ba ka pogi? Ganun ba ka bait? Alam mo yon, kaganda yung ugali? Ay, we did it, Day. Day, huwag mo sisihin yung lalaki kung bakit ka NBSB. Choice mo kung bakit ka NBSB. Kasi ayaw mo mag-entertain ng iba, ayaw mong ilako yung sarili mo. Charot. Ilako talaga. Seryoso. Hindi man literal na ibebenta mo yung sarili mo. Duh. What I mean is, you put yourself out there. You expose yourself to different people. Make friends. Meet new people. Go to places. Alam mo yung mga ganon? Oo, ganon, Fiona. Huwag mo isisi doon sa lalaki na yan. Sino ba siya? Diba? Sino ba siya para magdikta ng love life mo at ng future mo? Anyway, next comment natin. Mary Jane Cardenas, mas ma-emotional pa ngayon ng mga teenager kesa sa mga malalapit ng mag-menopause pero single pa rin. Alam mo, oo. Oo, mas emotional talaga yung mga teenager. Kasi, aminin natin, immature pa yan. Immature pa yung mga teenager na yan. Kasi nga sabi, lalo na yung mga lalaki, 21, hindi nagsasabi ako ng excuse sa immaturity ng isang lalaki. Pero parang physiologically speaking, yung brain ng lalo na yung mga lalaki, I just forgot sa babae anong edad. Pero like mga 21. Kaya nga 21 yung parang debut. 21, super formed na talaga yung jutake niyan. So, pag 21 and above at sobrang bonggang-bonggang immature, ay sa attitude na yan, sa ugali na yan, hindi na natin yan masisisi sa physiological, ang tawag dito, reasoning kung bakit immature yan. Anyway, dito tayo sa, sa YouTube channel. Si Papa Piolo Pacquiao, my wife and I went to the same high school, but we didn't know each other then kasi 4th year na siya, grade 3 pa lang ako. We met lang nung parehas kaming na-scam ng, wag na nating banggitin yan. So, nakakaloka, nagkakilala kayo nung kailan nagsasampahan ng kaso doon sa nang scam sa inyo. Nakakaloka. Uy, pero I'm happy for you at kayo mag-asawa na ngayon. Ano talaga, love moves in mysterious ways. At ang tadhana talaga, ang daming pasikot-sikot. Anyway, sabi ni
Sabi ni Paul Santos, wag na kayong mag-clan. Oo, based on experience to ha. Wag na kayong mag-clan. Hanap lang kayo sa comment section. Tanungin nyo lang kung kumain ka na. Paul, talaga ba? Dun ka ba nag-start? Tapos nung nag-reply, PM na? Ganun ba yon? Si Mr. Pogi ng Quezon City, naalala ko dati nung high school ako, may babae na nagbibigay ng picture sa akin. And no experience ako sa GF na yan. Di ko tinanggap. Usong-uso kasi dati yun. Yata, no? Yung nagbibigay ng picture, yung nagpapa-studio picture. Diba? Nung nagpapa-studio picture, like, may solo-solo shot, may barkada shot, tapos meron pa naka-uniform kayo lahat, tapos alam mo yon, syempre 'di ba ang daming kopya noon, mag-aambag-ambag kayo para kunin niyo yung may pinakamaraming yung ang tawag dito, yung package na may pinakamaraming kopya, tapos mag-share kayo ng mga ganyan. 'Di ba? Yung usong-uso na yung studio photos, studio picture. Oo. Tapos, pagka-graduate, yun yung ipapamigay nyo din. O, keep this as, ano may uso nun? Keep this as a replica of me. Keep this as a remembrance of me. Something like that. Yun yung mga usong nun eh. Sa likod. Oo. Saan pa? Saan pa mga comment nyo? Si Lord Sharpay, pinaasa daw siya ng isang bad boy nung high school. O tapos kaya ka wala kang jowa ngayon, sisisihin mo yon. High school lang yun, be. Si Renny Boy, ako nung high school, ayun, kasama ko si Crush maglinis ng classroom kapag hapon bago umuwi. Okay. Sabi ni Fiona, pinagpawisan ako sa sinabi ni Bea, naka-speaker pa naman din. Ano masamang sa sinabi ko? Wala naman ako masama sinabi ha, di ba? Wala naman ako masama sinabi ha, Fiona. Sa true lang naman eh. Saan pa? Si JB Cano, kami simula high school hanggang ngayon, magte-10 years ng masaya. Sigurado ka, JB? Charot. Uy, etong tropa ko, ayan, totoo yan. High school sila, nung naging magjowa sila, tapos ang dami nilang pinagdaanan, pero ngayon, going strong pa rin sila. 10 years na ba? Kala ko ba 15 years? Sabi mo sa akin nun 15 years. 10 years lang ba? Ako, pinaglolo ko mo ako, JB Ayusin mo yung kwento mo sa akin. Ang alam ko, 15. 15 ba? Charot. 10 years? Okay, 10 years. Sabi ni Lord Sharpay, wala akong sinisisi ha. Okay, di wala. Sabi ni Mary Jane, keep this as a simple remembrance. Remembrance from me. Mga ganun. Diyos ko, day. Uso yun. Magte-10 years pa lang sa November. Advance, happy anniversary. Ayusin mo yung gagawin mo sa anniversary. Pagplanuhan mo, wag mong antayin yung asawa mong gumawa ng plano. Kayong mga lalaki dyan. Dinamay lahat yung mga lalaki. Pag mag-anniversary kayo, wag niyong antayin na magtanong yung josawa niyo o yung jowa niyo. Anong gagawin natin? Ganyan-ganyan. Kayo na mismo ang gumawa ng plano for a change naman. Kasi buong relationship niyo, kami na lang mga babae yung nagpaplano. Saan tayo pupunta? Saan tayo kakain? Anong oras aalis? Yung mga ganyan ang dadalhin. Para minsan naman, di ba? We feel special. Charot! Anyway. Okay. Alam mo, may nakikita ko mga dito sa dahil sa sobrang lakas ng ulan, mga bumabaha na. Mag-iingat po lahat. Kung kayo ay mga nasa opisina, stay there. Oo, palipasin nyo muna yung ulan at baha. Diyan lang kayo. At kung nasa bahay kayo, kung hindi naman importante ang pupuntahan, stay na lang din dyan sa bahay. Oo, kasi baka bumabaha na ng bongga bell sa sobrang lakas ng ulan. Anyway, ayan, thank you so much mga kamarkada for joining me, and thank you Beth for sharing your nakakatuwang story para sa hashtag Dear MOR Clan. Sana kayo na talaga magkatuluyan ni Kent, okay? Ayan, maraming salamat mga kamarkada for joining me. Bukas ulit, sana makasama natin si Popoy Chi. At gaya ng palaging sinasabi ni Popoy, you stay safe, lalo na malakas ang ulan. You stay healthy,
Huwag magpaulan. And stay in love and stay happy. Thank you so much. Bye-bye.